Hello, good afternoon. This is May po from Glorious Maranatha. Amen. Come, Lord Jesus. Dito ako sa office ngayon. Though pina-work from home kami, pero marami kasing gagawin. So, ito ang aking view outside. Manila Bay. Yan. Nung Sunday po, maalala ko lang. Nung pumasok ng kapatid ko sa sasakyan, nakwento ko sa kanya na ayun, si makalabas nga. Sorry. Labas lang tayo. Labas lalabas na. Ayan, para magandang view. Andiyan yung Manila Bay. Ayan. Noong Sunday, ituloy ko lang yun. Dumating na kasi yung kapatid ko, galing siyang pumunta ng palengke, nantay ko siya sa sasakyan. Tapos nung tinanong niya ako, ano yun? Si Kuya Nick. So, tinanong ko lang kung saan church siya nagpupunta. Hindi na pala siya Katoliko. Buti naman. Sabi ko. Tapos sabi ko, kasi I was born a Catholic. So buong pamilya po talaga kami Katoliko, sagrado Katoliko. So sabi niya, bakit naman? At least ako, na siya, Christian na siya, born again. Sabi niya, bakit? Porque ba Katoliko kami? Hindi na kami Christian? Nagalit siya sa akin. Ako naman, hindi naman ako galit sa kanya. Ate, hindi naman, sabi ko. So, na-explain ko sa kanya. Pero, kung ano yung difference ng Catholicism sa Christian-based belief talaga. Sabi niya ganyan sa akin. Bakit? Sabi niya, alam mo ba kung yung sinusundan mong religion nga nun, totoo? Hindi mo naman alam, di ba? Ate, hindi ito religion. Hindi religion tong sa amin. Ang sinusunod namin is yung Biblia mismo. Kung ikaw, Katoliko ka, na sinasabi mo, kung nagbabasa ka ng Biblia, malalaman mo yung totoo. At dapat alam mo yung totoo, kasi kung naniniwala ka sa Biblia, ganun yung paniniwala ko. So alam mo yung totoo. Iba talaga. Iba yung mindset nila, iba yung reasoning. Kaya I should know, kasi ganun din ako dati. Pero may dumating sa buhay ko talaga na nakapagpabago sa akin. So, binigay yun ng Panginoon, naniniwala ako, para mabago ako. Hindi sa kagustuhan, hindi yung dahil sa kagagawan ko, hindi. Kagagawan din ng Diyos kung bakit ako nabago. So, nung time na yon na kikipag-argue sa akin ng kapatid ko, ako naman hindi ko naman siya hindi naman ako nagkipag-argue talaga sa kanya. Sinasabi ko lang kung ano yung talagang paniniwala ko na ngayon. Pinagdarasal ko na Holy Spirit, please, sabi ko, convict her, Lord Jesus, please. So, Father God, please. Hindi ako makakapagpabago sa kapatid ko, alam ko, at sa mga iba pang kapatid ko, at sa nanay ko, at sa mga pamangkin ko, and even my son, hindi ako makakapagpabago sa kanila. I can plant a tree
But only you, oh God, can nourish it to life, can grow it to life. So ganun din po sa kanila. Alam ko, hindi ko sila mababago, ang Panginoon lang. So what's the best I should do? Set an example na iba yung buhay ko noon. Nakikita rin naman nila yung anong klaseng buhay, anong klase ako noon talaga. Grabe ang pagbabago na ginawa sa akin ng Diyos. 360 talaga. So doon pa lang magseset. So sabi ko sa sarili ko, hindi ko sila mababago. Alam ko yun, Panginoon lang makapagbabago sa kanila. Magseset lang ako ng example sa kanila na kung ano yung tao noon, ang pagkatao ko noon, ibang-iba na sa ngayon. Totally different person. Sabi ko sa Panginoon, pinagdarasal ko lang lagi na sana Panginoon, mabago mo sila katulad ng ginawa mo sa akin. Madalas nga ngayon hindi ako nakaka-attend sa Sunday worship, pero doon nag-ano ako online sa church dahil kailangan nila ako sa bahay. Kailangan puro kasi kami babae, nakatira kami sa bukid po, kami babae at mga kasama ko mga seniors na. So kailangan nila ng kasama, so every weekend pinapauwi ako dahil si nanay, tapos yung dalawang kapatid ko, tsaka ako, ang daming gagawin. So sabi ko sa Panginoon, kung pwede lang po muna, tsaka nagsasabi rin ako kay pastor namin, at least na sharean ko rin sila ng gospel paminsan-minsan sa bahay. Pero I always find a way din naman to attend Sunday worship. Hindi ko naman totally nineglect yun. So yun nga, ang hirap kapag ang pamilya mo ay gusto mong ilapit sa Panginoon. So ayun pa nga, ang isa pa, yung may isang pare na magpupunta sa amin, pare siya ng Iglesia Filipina Independent, parang yung Aglipayan Church, yung Aglipay Church, pare siya doon. Ma-close siya sa amin. So syempre, ano pa rin sila, considered as Catholic pa rin daw, Aglipayan, dahil para lang naman sila ng belief. Yun nga lang kasi ang mga pare ng Aglipayan pwedeng magpakasal, not unlike sa mga Katoliko na hindi pwedeng pakasal. So yun lang, nagpupunta nga yung pare doon, minsan humihiram ng sasakyan. So close, in other words, close siya sa amin. Ayun, so talagang nandun yung ano nila, sa talagang rooted sila sa ganung belief, sa ganung faith na yung pagre-reverend kay Mary, sa mga santo-santo pa dyan. Sa Panginoon, baguhin mo po sila. Kahit anong pag-share ko pa, bahala na ang Diyos, bahala na si Lord, bahala na si mag-convict ang Holy Spirit sa kanila. Tapos meron pang isa, ako po, ang lagi inaano ko na ngayon ay wag magsasalita, yung mga lalabas ba sa aking bibig na alam ko makakasama or makakasakit. Be kind, always be kind. Yung mga sinasabi natin sa kapwa natin na nakakasakit naman, yun ang pinang lesson na natutunan ko rin na isa pa, at binago ko rin sa sarili ko. Hindi mo kasi alam kung anong pinagdadaanan ng isang tao. So at least kung may sasabihin ka na, at least
Be kind. Mahirap kasi na magsalita ka ng kung ano-ano, mag-judge ka kaagad. Hindi mo naman alam na ang dinadaanan mo, di ba? Ang hirap. May mga tao lang kasi sa paligid at minsan ako rin noon dati ganun. So ngayon ko na-realize yung mga nung naging Christian ako, na-realize ko mga ganun pagkakamali ko. Nahingi ko naman na yun ng tawad, hindi na kailangan i-remind pa sa akin ng kalaban lagi yun, kasi alam ko when I became a Christian, tinanggal na yung lahat ng Panginoon, and God Jesus already declared me as righteous. I believe in that. So maganda ang panahon, hindi siya mainit, pag naman sana umulan ng sobrang lakas. Ayun, at ano pa ba, yun po, nahingi pa rin ako ng tulong, kumbaga ng prayers pa sa inyo, na sana mailapit ko sa Panginoon yung family ko, mailapit ko sila sa truth. And the truth is Jesus. Yun lang po muna sa ngayon. May the Lord God Almighty shower us with peace, happiness, joy, and give us His truth. Thank you. Magbasa pa tayo ng Biblia, huwag kakalimutan. God bless until next video.